Actually, guys, this is our first podcast. Yep. This is ano sa inyo? This is a pilot episode. So, the pilot episode is all about Brusco, Lacalle, how we started the pilot episode. Pagpasensya nyo na mga technical difficulties kami. First time. Palakpakan naman yung mga sarili natin. This is a fully effort for our podcast. Okay lang kahit walang manonood. Bahala kayo buhay nyo. Joke lang. Tayo nagkaroon ng pod. Well, napag-usapan lang naman natin biglaan to na parang out of the blue. Try natin podcast kasi ito na. Yan talaga. Galing sila Sly si Francis. Every color, nagkakapirit pa ako. Ang nagkakapirit pa ako. Long live. Yeah, my name. Ako pala si PJ BJ Badsantos. You can follow my Facebook. Agud Santos sa umaga, abad sa gabi. Yun yung lifestyle ko. Walang kwenta. And si Aaron. Dynamic. Conqueror of North Blue. Conqueror of North. Actually, no, thank you, no. Very good ka doon. Pero, yun na nga, no. Actually, ako ang pinakamahilig mag-ride dito. Malayuan, kung gusto niyo Ang malayuan. pre, 24 hours, 7 times a day, walang tulog, nagmamotor. Basta may budget, Ano bang let's go! Ano bang klaseng ride yan? Anong ride? Anong ride ba yan? Kung ride data yung gusto niyo. Ay, Introduce yourselves, my brother. Yo, check. I'll be your technical difficulty tech guy for tonight. Sly. Ako naman si John Only Rice. You can follow me on Facebook, Twitch, YouTube. Alright guys. Alright, good evening guys. Yeah, welcome to the club. Si John McGean, yan. The barista, Hey. the Nissan, the four wheels. The everything you know. What's The editor. Okay, last, save this for the last. Ako muna. Hello, I'm Francis. Uy, baka iba ka. Ako yung taga ngayon. Ako yung taga-basa ng mga comments. Kaya pag may gusto kayong i-comment, comment lang dyan. Babasahin ko. Yes. Yun. Ilabas nyo na lahat yung comments nyo. Gustong-gusto ko yan. Kasi pag Tanong niyo yung buhay nag-comment ko. sila, mababasa ko. So mag-comment lang kayo dyan. Paano babasa yun? Paano pa? Ano po yung last kuya dyan, yung po asking for a friend? Introduce na natin yung nagbuo ng Brusco siguro. Yeah. Yep. My one and only friend in the world. The number man. Yep. So hindi nyo na tayo, friend? Okay lang. Feelings niya yan. Sinabi ko yung gusto ko sabihin. Ang iyakin. Nakakapila. Chong. So let's introduce Mr. Nelson the Brusco. The Brusco. Baka natin si Nelson, Chong. The Bruce, the crew, the Montang, the streets, the white van, classic to people, the else. Yeah. Paano nagsimula yung Brusco? Yun na lang, doon tayo mag-start. Ay, may yan, tol. Paano nagsimula? Yeah, yun. Tayo magsimula. Hi, Ja. Jama G. Sa mga 70 viewers natin dyan, Parang comment lang kayo.
parang pinag-usapan pa lang natin to kanina dun sa harap nung simbahan malaki ah. Kung ano yung, 'di ba? Nung nag-coffee run Oo, tayo, tama yun. nag-coffee run tayo kanina. Bigla yun yung Kapit de motor. Shout out. Guys, shoutout nga pala sa Brusco Don Boni, sa Brusco syempre, sa Mantra Studio, Pit Stop Cafe, Streetside Rebel, Lacalia Brothers, NACG, yo, punta na kayo dito, yari kayo sa akin pag kayo na pinadgas ko. Ready ka na, why? Paano naman ang kwento? Podcast po. Ano yung dahilan? Dahilan ba't? Ay, sino ba kayong magkape? Yeah, how it started. Pandemic, semi-pandemic. Kaya Jeff, balik ka lang. Yun, paano siya nag-start? Dito na tayo mag-uusap na masinsinan, ha? Nakakawili to, gusto ko to. Dapat bukas may ganito, tsaka Monday Okay na to yan. Sunday, no? Dapat may podcast. Kaya Manjin. Game. Yeah, game. Mali na ba? Kaya. Kinaya. Ano ba idea yun? May galit yun, may galit. Sorry naman. Hindi ko. Kasi kala ko creative ako eh. Okay. Pandemic 2020. Yep. And actually, pet shop yung first business. Anong pet yung mga inaano mo nung... yeah. Ano lang ako curious lang, tol. Anong pet yung mga inaano mo na? Ayaw ko to eh. Pero, diba, may work ka dati? Oo, before as in... Oo, nag-work ako sa Before Brusco, what is Nelson? Diba? Who is Nelson? Bago nangyari itong... He was junior. ano yun sabi ko? Nag-work ako as company nurse sa isang BPO company sa Park. Then pandemic hits. Nalilay off sa work. So I started a pet shop business. Yeah, aquarium and fishes. Yun. Ayan. Saka may welder ako kasi nga yung stand for the aquarium. So nagkaroon ng chance na makakuha ng motor. Instead na i-build yung motor ng kung ano-ano. Makakuha ng box. Ngayon yung naging Brusco. Oo. Kaibigan mo yung nag-welding. Ako si Kuya Alan, shoutout Kuya Alan. Shoutout kayo, Alan. Kaya Alan, kung hindi dahil siya, walang Brusco ngayon. Totoo yun, naniniwala ako doon. Yun. So after nung pet is nag-start ka ng oo. Brusco. So paano ka nag-come up dun sa concept ng Brusco? May inspiration ba? Yep. Meron na actually. International yan. Tumitingin ng ideas. Though locally, pinaka-inspiration natin is si Coffee Mobile sa Cebu. What? Okay. Oh. Pero kapag kami... Yung distance ni Quinels, okay na yan. Pag kayo mag-banter, pasa niya lang. I see. Thank you, Sly. Bibili tayo maraming mic. Oh, going back. Nasa Cebu na tayo. Yun. Going Ayan back. si The Coffee Mobile, Sir Pablo ng Cebu. Yun, siya yung merong ganong concept actually. Ayoko, pinatong sa akin yun nun. Kung sa ka na... yun nga, kwento mo sa akin yun nun. Doon tayo kumuha ng idea. Oo. So yun nga, yung sa atin walang blueprint. Bahala na lang, manually sinukat lang doon sa motor. Mm. Una ka nagpwesto sa... Hindi sa Sabers, di ba? Hindi, sa bahay nila Renwick Shoutout, Boss Yeah. Renwick. of Let's Talk. Let's Talk vocalist. Yun, nag-burger kasi si Renwick noon, kaya lang nag-stop siya magtinda. And then, supposedly, si Lewis of Mount Lewis, ang kasama ko, magtitinda. Yun lang. Nabuo na yung box, hindi niya pa rin na-prepare yung burger niya. Real talk, Lewis. So, yun nga, kinontak ko na lang si Wick.
Kinontak ko na lang si Vic na parang gusto niya mawalik yung burger, ayun. And then, how marketing started, syempre lockdown, takot pa lumabas yung mga tao. So, since parehas kami musician ni Vic, isip namin na magpa-jam. For sure, dahil halos live jam nga yung mga nangyayari, di ba? Virtually lang, hindi man talaga nakakapag physical jam. So, yun yung naging way namin na parang marketing to call out friends na musician. So, yun, nababarangay kami. Noise Shout out, Barangay Balibago. Don't consider it na. Oy! Wala na pandemic, ba't may inuubo pa? Hindi, meron ka binanggit sa akin nun na meron ka pang isa pang negosyo na meron ka rin tauhan. Yung lemon. Prior Lemonade. pa yun, way back then pa yun. Way back Oo, pa yun. nasa hospital pa ako. Oo. Yung Lemon Lab. Yung Actually, first- maraming negosyong ginawa si Tito Nels. Meron yung catering, no? Ay, yung... Sa BPO, StarTech actually. Oo. Concessionaire tayo dun. Yun nga. Marami siyang trial and error bago niya nabuo itong... Long way home. Yeah. So, yun. Here we are now. Yun nga. Ano pang question? Actually, nung una natin nakilala si Tito Nels. Di ba, Ano lang tayo na nun? Actually, ayun, tayong dalawa lang actually magkakasama. Yeah, Montang palagi, days na yan. Madalas. Yan, Montang days na to. So, trip lang namin ni Ales na dalawa na magano lang, ride lang tayo, libot-libot. Uy, shoutout kay Doc. Yan. Shoutout muna kay Doc. Yan. Taranto Medical Clinic. Taranto Medical Clinic. Yan. Tapos Kumusta akong Boba Kings? Sorry bro, pero kinall out mo kasing ACG. Ayan, Ayan, pinagparamdam sa'yo. Ayan, nasa labas. Ayan, Yun. Buong-buo yan ah. Adulthood. So yun, going back. Kuya Tito Nelson. Ah. Sana tayo? Ang gugulo nyo eh. Yun Lacalle Boys na. Hindi, paano mo na nakilala? Yun yung first tumambay. So yun, Lacalle tayo. Lacalle Brothers. Ay, shoutout kay Kuya. Anong si pangalan mo, Kuya? Ace Hardware. Ace Hardware. Yun nga, yung sa Lacalle naman, na-inspired ako sa US community. Ang pangalan is Slow Boys. Which is sila naman, nagustuhan ko yung community nila kasi yun nga, the word itself community. Kahit anong motor, welcome. Nakita ko meron sports bike, meron naka Harley, meron naka Grom, yung 125 na motor. So, naisip ko, try ko rin magbuo noong 2022. Tapos si Mac Jean, chinat ko, bro, tatambay ka sa amin, gano'n. May naisip akong gawin. Tapos ginawa namin yung Facebook page, yung logo. Since, shoutout sa pinsan ko, si Dencio Bernardo, taga Cebu, naka Honda XR400, 1997. Isa din sa mga inspiration mo yun eh. Siya yung si isa sa Abay, inspiration yan. ko. Kasi meron siyang grupo sa Cebu. Siya rin tumayo, yung which is Abay and Friends. Abay and Friends. Abay and Friends. Shoutout Abay and Friends. Shoutout Abay and Friends. Tapos, yun, saan kasi ako? Sa Cebu. Oo, Cebu ka na sa naman. Lacalle, Sa sa Lacalle. Slow Boys. Mahilig kaming gumanyan. kami na pinsan ko. Trip lang. Oo, trip lang. Sabi ko, insan ano tawag dito? Hang loose. Ano yan? Sa motor shit. Ganun. Tapos naisip ko, since lagi kami gumaganyan yung machine, kahit walang kwenta yung parang... Kahit sa mga conversations natin sa chat, puro ganyan. Start to it's from Hawaii. Oo. Ayos yun. Sabi ko, bro, picture ako yung kamay mo. Pinicturean ko, no? Tapos tinrace ko sa PixArt yung kamay niya. yung logo sa... Unang logo. Kamay niya yun. Ano? Anong kaya pala? Oy, shoutout ACG, tsaka si ano. ACG. Si ano. Maligaya Chun. Maligay tune. Shoutout na kita, Tol. Kaya nga dumating. Maligaya yun. Maligalig. JDM na JDM. Kasama to eh. Tingnan mo na, nag-ready pa yan, nakakimono pa yan. Loko. Galing Japan. Jim Lloyd. Pinakamagaling namin mekaniko. Kahit gawa, ginagawa pa rin. So yun nga, back sa Lacalle. Unang... Sa bahay kami noon, ginawa namin yung page. May picture pa kami Actually, bago pa yung Lacalle nun, dami natin iniisip eh.
Oo Diba? nga, marami. Parang Mga iba-ibang group. yung trip natin Ayun na, kasi ayun na, more ayun on like Shout out ACG mo na. ACG. Mga bro. Boss YD, Kinulaw Boss ka YD. namin eh, dumating ka tuloy. So, mag-istis muna kayo, walang gagawang kape para sa inyo. So yun, may picture pa kami ni Mang Jin nun. Yung ginawa natin yung page. Hanapin natin to. Wait, yun, yung page na yung picture na yun, 2 likes. Yung 2 likes na yun. Kami mismo. Kami mismo yung dalawa. Tapos, yun, di namin expect Panis na... yung 2 joints doon ah. 2 likes. Tapos di namin expect na yun, mangyayari yung ganito na lumaki yung community ng La Calle. Tapos yun nga, dumating yung ibang tropa, meron tayong ACG na dumating, iba-ibang ano. Yeah. Which is malaking tulong din kay Tito Nels kasi kundi dahil sa kanya. Kundi dahil sa kanya di mangyayari yung ganito sa La Calle. Parang ito yung naging ano natin eh, bahay na ano eh. No? Parang May ampunan. clubhouse. May ampunan. Clubhouse. Yun nga. Hanap ko yung picture. Isa tayo? Yeah, La Calle Brothers. So, ako rin nagulat ako dito. Bigla na lumitaw eh. Wala nag-abiso sa akin. Or baka masyadong busy lang ako, no? Ito yung picture natin. Oh. Yeah, yung picture nung... Ayun guys, ayun yung picture, oh. Ay, ginawa nila. 2 likes yan. Kami din dalawa yun. Kami din dalawa. Walang wifi, hindi na like eh. So, yun yung La Calle Brother, no? Yep. Yes, yun. Salamat kay Tito Nels. Yung nagkakape. Ako mag-live eh, may mga magko-comment eh. Shoutout kay Chris pala. Chris. Oh, Chris Rementila. Yan. Yung sa Bruce ko naman, may yung panahon kasi na yung 2021, may ligaw magmotor noon, libot-libot, gamit yung R15 ko kasi 155cc, tibid sa kasi. Oo, yung kulay blue. Tapos randomly, may nita akong motor na may kape na nakapatong. Si ano pala yun, Tito Nels. Tapos pumunta akong, ano ba? Yan. wala bad boy yung dating mo dyan, tol. Yun, nagmamotor-motor akong tuwing gabi nun. Tapos nakita ko si Tito Nels, nasa harap ng Shavers pa yung pwesto niya nun eh. Tapos nalala ko yung menu niya nun, yung blackboard na maliit. Blackboard. Tapos, yun, dumaan ako nun, di ko siya pinuntan. Tapos dumiretso ako kay Boba Kings. Di ko siya pinuntan. Boba Kings. Parang yung bumili sa sakyan na yun. Para ano, interesado ka pero di ka doon yung... Oo, naiya ko eh. Pero gusto ko try. Tapos punta mo ng Boba Kings kasi si Mac Jin, dun pa siya nag-work nun. Barista siya. Tapos Barista sabi ko, ako. merong, nakikita mo yung kakape dun sa harap ng Shavers. Tapos sabi mo, ano ba? Tapos punta natin mamaya kaut mo. Tapos pagpunta namin doon na namin nakilala si Tito Nels. Binili ko pa noon una, matcha, alam ko eh. Matcha. Memories ko yun. Naiya pa ako nun, pre. Iyang-iya ako nun. Ako, nakilala ko si Nelson. Casa Tigre. Shoutout pala sa Casa Tigre. So, nearby coffee na siya ngayon. Nearby coffee house. So, shoutout kay B-Boy. B-Boy, yeah. Isang mabait na tropa. So, nakilala ko si Nelson dun no, tol? Dun, no, praning pa ako sa kanya eh. Praning ako eh. Kasi hindi, yung comment. Kasi, may nagsabi sa akin, PJ, uwi ka na. Hindi, tropa yun. Shoutout kay Chris, girlfriend ni Janch, Mantra Studio. So, yun, actually, kabubukas lang din ng Mantra Studio nun. Tapos, nag-pop up si Bruce ko sa Casa Tigre, may event doon. So, bumibili akong kape, naning ako kasi yung lagyanan ng sugar niya is Jack Daniel. So, hindi ako umiinom eh. Ilang beses pa ako nagtanong sa'yo, di ba, tol? Sabi ko, alak ba talaga yan? May alak ba talaga to? So, doon ko nakilala si, then... Kwento mo naman kung paano mo ako nakilala. Ayun. yun yung unang labas ng motor ko. So,
Ang daming sira. So, alas 12 yun, no? Alas 12 ng madaling araw. Nasiraan ako, malapit sa Central sa amin. So, may huminto, naka-classic din, no? Sungit na sungit pa mo. Kasi pag yung malaking tao, masungit ako eh. Gago, parang gusto mo kung ano nun, barilin ng time na yun eh. Sabi niya, Ito ah. Tol, okay ka lang. Lignang ko lang eh. So, doon ko nakilala, sabi niya, tumambay ka ng Brusco dito sa may Montang nga. So, nung dumating ako ng Brusco, hindi alam ni Jim Lloyd na magkakilala na kami ni Nelson. Alam kakilala na pala kayo ng time na yun. Small world. So, actually ako, mahilig ako mag-ride mag-isa lang. Wala talaga akong community eh. So, Ako naman- marami akong kilala nagmumotor pero Ako naman kasi that time, tol, mahilig talaga akong tumulong sa mga nakasiraan, sa mga sira din yung ulo. tol, di na mawala sa akin yun. Kahit anong repair mo sa akin, gano'n pa rin. Nilapitan ko, sabi ko, tayo na, namumblema yun, no? Tulungan ko na nga. Ganun. Sa madaling salita, si Raul si PJ, no? Naka-classic eh. Kaya na, kahit si Raulo siguro to, bahala na, naka-classic naman eh. Mukhang takot pa si feeling ko, naiisip ni Jim, putang ina, baka saksakin ako nito. Hindi lumalapit eh. Malayo. Hindi malayo. Malayo-layo ano nang di ba? Hindi malayo. Nagkakagalgal ako nung, hindi ko alam mo, natanggal yun sa kadena ko eh. Tapos, malayo-layo siya ng onte, talagang feeling ko yun, talagang precautious siya na lumapit sa akin eh. Tol, okay ka lang? Sabi niya, ganun. Eh, puta ako din eh, natatakot ako kasi baka lasing Okay eh. lang. Gabi ba yan? Gabi yun. Sa oras na yun. Talagang, savior. Sa may ano? Sa may Savior Central. talaga si Jim sa akin, savior. Sa may Central. Oo. Central Bay, doon na malapit sa atin. Savior si Jim, to sa totoo lang kasi talagang di ko alam gagawin ko eh. May tinatawagan ka nun. May tinatawagan ako yung first owner ng bike. Yung sa ako ginawa. Sa tropa. Shoutout kay Sue ng Sunday Chaser. So, doon kami nagkakilala ni Jim, no? Nagkakilala. So, yun nga. Tapos niyaya niya ako Doon na. pala na-inlove na ako sa'yo nun eh. Ang lupit mo. Dito, naka-live tayo. Marami magsiselos. Joke lang. So, yun. Doon kami nagkakilala. Tapos napuntahan ko si Nelson. And then, yun. Going back to the story. Wala talaga akong community ng bike, actually. Yeah, wala ka. Di ba, una tayong first ride natin. Ikaw naman, First ride tol. mo rin sa community, di ba? Tol. Ikaw naman nun, nakikita na. Kung nasa kabila pa akong grupo. Nasa kabila pa akong grupo nun. Tapos, Guys, sabi ko nun, behave. may dumaan dito, naka MTO7. Ano yun, galing na yun dito, oh. Galing na yun dito. MTO7, yabang naman na ito. Tapos bumamba pa. Galing na yun dito, sabi ko, baka makasama natin yung sabi nung, okay, sabi ko. Tapos nun, maya, hindi pa sa Brusco. Hindi pa sa Brusco nun. Tapos sabi nun, ang nagsabi sa akin nun, naka Yamaha na XSR, na parang tropa kaya noong time na yun. Sumuwi ka na nga daw. Doon kita naabot ang paalis ka na. Yung palang kita ako na nakita nun. So, nagpark ako, sumalis ka na. Kasi ako nakilala ko si Alesna ng first ride natin, no? Papuntang Cafe Tana. Breakfast ride. Yung breakfast ride na umabot na hanggang hapon. Dahil yung unang ride ko na tasiya pa ako kasi wala kang community talaga. Undisciplined ako, minado ako dun. Pagdating sa motorcycle, undisciplined talaga ako. Gago talaga ako. Diba? So, aminado ako dun, diba? Wala akong disiplina pagdating sa motor. So, Halos sinemidale niya yung bobber niya. Oo. Saka ngayon lang ako nakakita ng nun, nakaslick back. Kahit gaano kalakas yung hangin, hindi gumagalaw yung buhok. Nakaslick back siya doon, nakaslick back. Puta na. Si Tito Marbs, shoutout kay Tito Marbs. Si Tito Marbs yung nakapuna nun eh. Grabe ka no, Tito Marbs. Di ako pwede magmura eh. Takot kay PJ nun eh. Gago. I actually enjoy yun. That's my first ride with the community. Saan kasi tayo pumunta nun? Kasi di ko alam yung mga hand signal, yung mga... Saan kasi tayo nagpunta? Sa may Kapitana. Kapitana, Oh, bag, sa may Kapitana, Chicho bag. oh, Yeah. Sa Tarlac. No, shoutout sa Kapitana. Babalik kami dyan next year. Then it's been 1 year na ngayon. Oo, 1 year na yun. Chong. March. Alam ko March.
Pwede. Ay, March yung ano, nagkaranin tayo. Hindi na ako kasama nun. Busy ako. Yun. So, doon tayo nagkakilala. Tapos nakilala ko na si Mac Jean. Si Mac Jean na kasama ko na. Ano siya nun? Gwapo pa nun. Hanggang ngayon, gwapo pa rin. Or yung breakfast ride. Oo, ano. Oh, yun nga yan, naalala ko na. So, yun, moving forward, dun lumakas yung community, dun yung, ano yung, nagsimula lahat, Close nagsimula friends. lahat, yung tropa-tropa, like sina Wick, kilala na di ba? Yung group of friends, yung circle, magkakakilala din di ba? Magkakasama rin lahat, so, okay. Dumadaldal na. Sige na, Sa Montang. Oo. Tapos ano pa? Ano pa ako nun? Mayayain pa ako nun Dumadaan pa ako nun. Pero nahiya ako nun. Siyempre, yung motor ko nun, modern bike. Tapos sila classic. Noon nakita, ano kayo English speaking ganun masyado Australia! Mix, English speaking ganun Oo. Uy, duduguin lang ko dito. Ito ano, may habag to, konyo. So yun nga, dahil nga sa motor, pre, tangina, nagbago yung buhay ko, dumami yung kaibigan ko. Hindi, actually, di lang dahil sa motor. Dahil may motor na ako, pero ganun pa rin, motor lang mag-isa. Pero simulang nakilala ko itong circle of friends na to, putang ina. Grabe. Nung time kasi na ano, nung time kasi na kami pa lang tatlo. Lewis. Sa Jeffrey pala. Jeffrey. Shoutout kay Jeffrey, wala yata na. Love you siya, love you daw. Love you daw, sabi niya. Love you daw, sabi niya. Nagtitinda lang si Nelson para mag-inom kami. Makalimang baso lang si Nelson, tara, inom na tayo. Oh, Oo, ganun lang kami ni Nelson dati. Iba ka, Tito Nels? Inom lang kami niya para titinda lang siya ng kape para mag-inom. Actually, masaya yung environment na ginawa ni Nelson sa Brusco actually You know, and ano siya I don't know, it's therapeutic, masasabi ko. Therapeutic yung, kasi di naman ako magtatagal doon, hindi okay sa akin actually, frankly. Di ba, honestly speaking, sa akin yun na kung di ko gusto yung community or yung environment ko, hindi naman ako tatagal Di ba? So, di ba? Di ba na ano? Hindi, siguro sadyang magkakautak lang tayo, mga siraulo tayo Alam mo, yung maluloko di ba? Doon din nagkaano di ba? Walang ending na tawanan, di ba? Malit na bagay, tatawanan pa. Nagagawa natin ng paraan. Yeah. Parang pag nandun ka sa Montang, may sarili kang mundo You know? Kahit na, actually, ironic nga kasi nasa daan ka, maraming tao, maraming dumadaan, pero may sarili kang mundo doon. Di ba? So, Actually, nung time na yun, nung kami na Nelson, hindi rin magkakilala yung mga tao, yung mga pumupunta ron. Ako hindi po kasing tao na, pag umupo ako doon sa camping chair ko, doon na ako hanggang mag-uwian. Iba rin ako nakikipag-usap that time. Ang kausap ko lang na si Nelson. Yung mga kakilala ko talaga. Nung dumami, matagalan ng ganong sistema, madami na rin yung mga kaibigan ko, which is maganda. hindi mo na mamalayan. Hindi mo na Madami. mamalayan. Oo. Meron din ako, di ko na mamalayan. May grupo na ako ngayon. Sabi ko. Iba na. Kasi matutulog ako, nakangiti ako ba? Dami ako nakausap ngayong araw na to. Sabi ng gym light na. Actually, ganyan. Sana, wala ko ganito Tulo laway. Actually, ganyan palang kalin si Mac Jean, kilala ko na siya Ginagawa. Kasama ko si Mac Jean noon nung nag-Dubai. Sa Dubai. Nag-Dubai ka? Nilaglag. Kailan? Nag-Dubai ka? Joke lang. Akala ko, sayang. Kaya pala mukha kang Arabo. Tapos alam mo yun sa pakiramdam na after ng mahabang trabaho sa buong mag-araw. Gusto mo na kaagad uling punta uli ako doon, tambay uli ako doon kasi. Totoo yun. Ganun lang umiikot yung buhay ko nun. Misa nga, tangin, lumagahano ka na lang di ba? Pagkaiga mo yun, parang feeling mo gusto mong pumunta pa dun Kahit napagod, puyat, di ba? Kasi makarelax ka rin. Yep. Tsaka hindi lang naman yun yung community of you as a person having
a motorcycle, di ba? Doon kayo nag-uusap tungkol sa motor Yun naman talaga yung concept na yun di ba? So, Sabi nito, pwede nyo bang pagsalitaan sa slide? Interesado ako sa kwento niya. Sila yung magsalita ka sila. Magsalita ka na, sabi ni Doc. Magkwento ka naman, Doc. Doc, kanina ka pa, Doc, Kung i-scroll ko yung comment, sa'yo lahat, Sabi niya, dark web ba to? May to-torturein ba? Diba? Tapos sabi niya, ba't nandyan si Master Pogi? Sabi niya, di ba? Guys, feel free na... Oh, hindi. Para sa mga nanonood, feel free na... You can ask question, but wag naman personal, Iba na yun. Yung about sa community, about sa bike, about, lifestyle. Kasi this is part of lifestyle, Yung ginagawa natin, So, yeah. Ako naman siguro. Baka pwede rin ako mag... Aaron. Yan. Aaron. Ano, kwento mo nga yung ano mo? North Loop. Grabe, ikaw yung mag-isa nun, no? Baka simulan muna natin sa simula. Sa simula. Bago tayo mapunta doon sa Sa dulo. North Loop, sige. Hanggang sa kung nasan tayo ngayon. Ang galing kasi ikaw lang mag-isa Lakasan na ng loob yun. Kasi 1 day and 5 hours mo binayan, di ba? Hindi. Actually, wala man 3 days 5 days ako nagbabiyahe. 5 days. 5 days talaga. 5 days na nagigising. 5 days din tayo matatapos ito pag kinuwento mo yun, tol. Basta 5 days. Sa loob ng 5 days, gigising lang ako. Babiyahe na naman. Pupunta sa isang lugar. Wala na naman. Tulog na naman. Kinabukasan. Alam mo na gagawin mo Kakapi ka lang, tas biyahe na naman, no? So, ganun yung nangyari talaga sa North Loop ko na yung biyahe ko was that 5 days, no? Pero palagay ko tumatakas si Nelson. oo nga, feeling ko din tumatakas si Nelson. Pero actually, no, ako din, gusto ko din kwento kasi Hindi, bago yan. Shoutout kay G. Yo. Bago yan. Paano ka na in love sa motor? Kasi bihira yung passion na katulad mo Ako gusto mahilig ako sa motor, pero di ko kaya yung ginagawa niya. Men, nakilala natin siya, wala pa siyang... Oo, nakilala kita. Oo. actually, Kasi ang bilis bigla Sa akin yun ang... Actually, yung motor niya na scooter pa. oo. Bruce, actually, yung unang-unang motor ko, Rusi na, ewan ko kung pang ilan na ako, siguro pang Hindi, 6, pang 7. Nung nakilala ka namin sa Brusco. Yun Yun, Kasi, ito si Kuya PJ, no? Di ko pa kayo kilala lahat. Magkakilala na talaga kami ni Kuya PJ. So, bigla, sabi niya sa akin, tara, tambay tayo doon. Sabi niya. Actually, sinabi nga sa akin ni PJ nun, dadaling ko yung isang tropa dyan, yung kasama rin niya, binanganan. Kamukha ni Baron. Ano kasi si Baron? Ano? Asan ang sabaw? Nasaan yung sabaw? Ilabas na sabaw! Wala, mamaya pa lang po ako inom ng gamot para madaldal ako ngayon. Pag pinainom kasi nila ako ng gamot, wala na. Tahimik na ako mamaya, di ba? Pero yun na nga, pumunta ako doon, scooter. Tapos, shoutout kay Dennis De La Cruz, no, doon sa kapatid ni Tito Nelson kasi siya yung... Yun. Ikaw ang dahilan, bro, bakit ako na-in-love sa Keyway, no? Or sa Classic kasi siya ang unang-unang taong nagpasubok sa akin ng Keyway. Nabigla ako kasi na-in-love ako. So, kinabukasan, pumunta ako ng Brusco. Ayun na, may bit-bit na akong Keyway. Nung time na nakikilala na kita, sabi ko, bakit pangingin ng taong ito? Ako kasi yung tipo ng tao na pag umupo ako sa Brusco, gusto ko lang mag... So, nararamdaman mo na bago nyo siya nakilala yung pakiramdam ko? Oo, sabi ko. Sabi ko nung time na yun. Kasi tahimik lang talaga ako nun Oo. Sabi ko, siguro mga 2 to 4 days na nakikilala na kita, sabi ko gano'n. Nandiyan na naman yung maingay. Sabi kong gano'n. Medyo na ano lang yung tenga ko. Pero Pasensya ka na, Kuya Jim. Pasensya ka na. Oo. Hindi, pero kagandahan sa kanya, men, nung mga siguro mga months na nakikilala ka na namin, pag hindi ka naman dumarating,
Putang ina, wala yung maingay tol. Sabi kong gano'n. Nag-aalala ka na. Hinahanap ko yung ingay niya ngayon. Ngayon ko hinahanap yung ingay niya. Sabi ko, hindi pala pa pwedeng wala dito yung tao na yun. Sabi ko, Actually, no, dumating ako sa Bruce ko. Ilang beses din ako kinausap talaga ni Tito Nelson na pinapatahimik niya ako minsan dahil yung energy ko talaga nun. sobrang taas talaga ng Sobrang energy mo taas. na, pero hinahanap namin. hinahanap namin. Pero iba yun. Sobrang ano. So, siguro, no, doon ko din masasagot yung tanong kanina ni Ales na naging passion ko sa motorcycle kasi imbes na binuhos ko yung energy ko dun sa ingay na yun, no. So, ginawa ko, bago din kasi ako nag-North Loop, talagang tinry ko yung mag-isa talaga ako nagra-ride. Usually, mag-isa lang ako nagra-ride eh. Kakalabas ko nga lang ng kasa ng motor ko. Mga 1 week pa lang, nasa Aurora na agad yung motor. Wala man di ba? Hindi ko man lang inintay isang buwan. Wala. Doon ko siya minrakin. In Aurora ko, pagkabalik ko, change oil agad, di ba? Doon ako lalo na, solid tong motor na to, sabi ko. Nainlove talaga ako. Nainlove ako sa pagmumotor. Katabi ko na natutulog, di ba? Oo. Nagsiselos na nga yung partner ko eh. Ako nga, 3 yung motor ko, katabi ko natutulog eh. Sa akin, isa lang, stick to one kasi ako. Ay. May partner kayo? Pero yun na nga. May partner kayo? So, ginawa ko, Ito no? pala yun. Parang ang nangyari kasi, nakikita ako sa Facebook, syempre pag, alam mo naman, Facebook, kapag nagsimula ka na sa isang bagay, parang paulit-ulit niya nang binibigay sa iyo yung feed na yun, no? So, nakakita ako ng mga nagmumotor. So, nakakita ako ng mga challenge na ginagawa ng ibang tao, no? So, sabi ko gagawin ko yung North Loop dahil nakita ko siya one time. So, within that span of 1 year, no? As in, 1 year pa lang ako nagmumotor. Wala akong previous experience talaga sa motor. Wala. Meron akong experience sa balance dahil nagbabike ako. Pero nung nagbabike din ako, yun din yung trip ko. Mag-isa lang din ako bumabanat kung saan-saan. Nagsubik ako every Saturday. Basta banat ko mag-isa. Paano mo na yung stance mo pag alam nilang ikaw ang darating? Hawakan mo. Diba? Yan si Aaron. Aaron Dynamics. Diba? Diyan ka namin nabasagan dynamics. Oo, doon talaga yan, no? Pero yun nga, so ginawa ko, nag-training ako. Dahil nga, na-inspire ako doon sa mga nakikita kong mga challenge na napupunod ko sa Facebook. So yung 1 year ng pagmumotor ko, talagang binuhos ko sa ride dito, ride doon. Gagawa ako ng plano dito. Kahit ako mag-isa, di ba? Hanggang sa naisip ko after 1 year, sabi ko, subukan ko nga mag-North Loop. Sinubukan ko nga, no? Sulit naman yung experience, masasabi ko. Actually, yung isang kasama dito, nasa na nga ba? Oy, YD. Nasa si YD. May sinasabi si Vincent. Mexico, Pampanga, watching from. Hi, Vincent. Yo, shoutout sa'yo. Sabi niya daw, North Loop, bawal yung big bikes. Damn right, bro. Damn right. Tanggalin yung mga big bikes. Hindi na ako papagawa ng chapter sa ACG. Papagawa na nga ako. Ayan, para walang... Akala ko pag naka-big Bilhin bike mo ka, na- di ka binubuli eh. Bilhin mo na kasi. Huwag kang mag-alala pag nagalit yan sa araw-araw ko dun sa inyo para hindi siya magalit, di ba? Bilhin mo para ano. Yun yung gagawin kong base bike nun. Oo. Hindi, actually men, ano na yun, talagang... Ganito ko rin kay Lou eh. Oh, base bike na talaga nun, ano na talaga. Chopper. Ay, ano nga kasi? Cruiser. Cruiser. Mini cruiser. Yun yung base bike. So yun nga. Sly, NPC ka ba? Doc, naiinip ka ba? May tanong ako sa'yo, Doc, naiinip ka ba? Pagsalita nyo na sa slide. Yan. Oh, hello, Doc. Shout out. Kwento ka naman daw. Kwento. Ano? Ano? Classic bikes. Mahilig sa classic bikes. Hindi ko rin alam kasi parang alam mo yung may attraction or like drawn to na sa classic talaga. Yung aesthetic ng classic. Di ko alam eh. It's parang
nakakaano siya. Parang yun yung naging go-to na aesthetic. Like, kahit before yung sa bikes, pati yung sa yung mga madalas nila akong makita ng mga friends ko, it's either naka-formal o naka-business lagi business yung dala. I don't know, yung parang vintage classic look, it's naging go-to na aesthetic nila. Thank you, Sly. Thank you for sharing. Meron ako nakitang comment. Si Vincent Galang. Oh, bro. Magno-North Loop ako. Mag-LCB yun ang bit-bit ko, no? So, yes, sir. Actually, this coming November, yung mga tropang ECG, nagyayaya din sila mag-loop, no? So, ito na yun. Ito na naman yung pagkakataon. Second time for this year, no? Loop. So, syempre, take advantage ko, lalo na may kasama ako ngayon. Take advantage. Doc! Kanina ka ba, Doc? Puta, NPC nga, sabi niya. Doc, kumbaga sa counterbot yan. Diba? Shoutout nga, Pa-thank you ka naman, Doc. Isang heart naman. Nagsalita si Sly eh. shoutout nga pala kay Doc Aranto. Jeff, Doc wag kang pa I Doranton. love you dyan. Hinihintay kita rito. Late na nga ako, hindi ka pa rin dumarating. Iba yan. Iba yan. Yung time ko ma-meet yan, babaero talaga yan. Oo. Hindi, swearman. Swearman. Ganun talaga yan. Gaganyan lang yan, pero Yari ka dyan, yan. Television tayo. okay lang yan. Pero, Ah? pero ngayon, Pero yan, tayo na solid. solid, di ba? Stick to one tong taon to. Men, yung mga babae niyo international. Ngayon, Oh, ano na, local na lang. local na lang. Dahil stick to one na siya ngayon, di ba? Oh, yan. Kasalanan mo yan, Jeff. Wala kasi dito. Pero yung motor mo nandito. Joke lang, tol. Alam mo naman, love na Diba? love Sa kita kanya eh. yun, di ba? Yung Bristol. Curious din ako, no, kay Francis. Kasi, kay Francis, alam ko, banda siya. Pero, nabigla din ako nung nalaman kong, napamotor din, di ba? Ang malupit pa, wala, parang galing, parang diretso 400 na ata, no? Nag-Honda Steed. Napansin ko lang, bawat taong nakikilala nating walang motor, after 1 month or few weeks, nagkakamotor. Actually, Totoo yun. hindi kasi, napunta ako sa Brusco 2002, yung pinakaunang kali session ni Kuya Nels. Hindi kasi, Kala ko ikaw si Eminem eh. 3,000 BC pa kasi ako eh. Oo. Hindi, so nakita ko yung community ng mga bikes doon, yung kasi first Cali session nandun yung mga naunang classic bikes na pumupunta doon. Nagbumotor na kasi ako since college and mga 6 years. Tapos na-aksidente ako. Kaya nag-stop ako magmotor. Tapos yun nga, nakita ko yung mga bikes. Pag pupunta ako ng Brusco, Naiingit ka. nainggit ako kaya hinihiram, kunyari sabihin ko, ay pwedeng pahiram ng mag-CR lang ako. Pero yung CR ko nandito pa sa Angeles. Tinetest drive ko talaga yung mga motor. Kaya kita pinapahiram talaga ng bike kasi alam ko, lason na yun eh. Yun na yun gateway drug. Wait. Ba't bigla nagsalita yung NPC? Easy, mag-comment na naman si Doc niyan. Shoutout nga pala kay Stanley Z. Hachimura. Tropa yan. Kumpare ko yan. Di ba? Yung kanyang Motor. Virago, ay bro? Virago? Shadow. Honda Shadow. Shadow. Nung ano kasi, Shadow Steed. Ibang baga parang US. Phantom Shadow kasi yun eh. Di ba? Hindi ba ba yun? Yung, Iba pa yung Phantom yung sinasabi ko yung gusto ko na. nung time kasi na yun, nagchat-chat na kami nito nung gabi. Jim, nakasabi mo nun? Naghanap ako ng between, sabi Oo, ko. naghanap ka ng between. Tapos, Sino daw pinaka... meron ka pinapacheck sa akin, papasama ka sana. Oo, sa Pasay yata Oo, yun. may check tayo Oo, motor. check sa... Tapos, sinend mo na yung details sa akin, sabi mo, ang main issue is umuusok, kamong ganun, di ba? Oo. Sabi ko nga sa'yo, mukhang negative yan pag umuusok na. Puti May white yung usok smoke. eh.
Ay, tangina, ganun yung akin, ilang years na eh. Puti yung usok eh. White smoke, sabi ko, men, negative yan, sabi ko gano'n. After nung chat namin ng gano'n, haba na conversation namin eh. Ayoko na. Ngayon, nakita ko yung post ngayon ni Yayet, which is ni Yayet. Shoutout nga pala sa sa mga 15 skulls sa sa Tarlac. Yan. Tapos, yun nga, nag-chat ko kagad si Yayet, sabi ko, Kahit ganun siya kalayo. hindi, tinag pala kita. Tinag mo ko. Doon sa post, no? Tinag kita sa post, sabi ko, mag-usap na lang kayo. Kailan pa yan? Nangyayari? Actually, Ano lang? pinag-uusapan namin to, dapat yung bala ko sana, yung CF Moto CLC 400, 450, di ba? Big bikes. Oo, 4 months kaso, ago, 3 months ago na. 4 months na yata, no? 2 months pa. tapos sabi ko, sige target ko mga June para may konting ipon ako, ganyan, kasi kakatanggap ko lang ulit sa work nun eh. Sabi ni Kuya Nelson, hindi, April lang yan, sabi niya. Eh hindi ko talaga balak, sabi ko, hindi, June talaga. Tinag ako nito. April nga, napabili ako. After lang namin mag-usap, scroll ko lang ng Facebook, nakita ko kagad yung post ng tropa na mga taga 15 Skies nga. At mga taga post. Exacto between. Tapos, mukhang bagay kaya na to ako. Sabi ko, ako kagad. Pak! Usap kayong gano'n. Ito, may question. Hindi, yung unang question muna. Kay Therese, sino daw ang pinakamaingay na motor? Yung kay, yung kay Jeff. Huwag kang yung kay Jeff. magtuturo-turo dyan! Hindi, yung kay Jeff. Huwag kang magtuturo-turo dyan! Nabingi ako ng Brapalusa. Wait lang, medyo magano ako dyan, magdi-disagree ako. Kasi meron akong kaninang binobombang bike nung nag-coffee run kami. Isa na din ngayon yata sa pinakamaingay. Ay, oo. Meron bagong maingay din. Meron. Ewan ko Naka-silencer nga pa yun, kung nanonood pa siya hanggang ngayon. Naka-silencer pa yun. Naka-silencer pa yun, di ba? Ang pangalan niya si Steve. Hoy Steve, kung nanonood ka, isa ka din sa maingay na bike ngayon. Yun Siguro lang. pangalawa ka dun sa motor ni Francis. Ewan, di pa sure. Pero baka ikaw na yung pinakamaingay ngayon. Parang gusto kong palitan yung question ni Therese eh. Sinong pinakamahilig magpaingay ng motor? Yan. Hindi ako yan. Ano yung maingay ng motor sa mo Diba? Hindi, yun nga eh. Sino nga sa atin? Sino pa ba? Hindi ikaw. Kung nagtuturo dyan, baka manuno ka. Ikaw lang naman yung mas maingay dito eh. Sabagay na nung Brapalusa. May naalala ako sa ano eh. Purpose kasi talaga yun. Yung mga unang mahinhin pa si Francis eh. Bang. Sabi ko, pag yung mga sa atin, sabi ko, yung mga motor natin, dapat may angas. Bombayin mo ng bombayin. Yung nauna pa sa may-ari yung yung bumomba ng motor. Yun talaga eh. Kasi at least, nag-iingay tayo with style. Ako kasi ganun yung nasa mindset ko eh. Disclaimer lang. Wala naman akong dinidis na. Pero meron ako naalala, nung Brapalusa, ito yung sinasabi mo. Pag tandem naman, tandem tayo. Parehas tayo. Tandem. May kilala ko nag-speech nun eh. Ano sabi niya? Sabi niya dapat tayo mga classic, hindi tayo magpapakitang sa daan, hindi tayo mayabang sa daan. Walang bobomba. So wala daw bobomba. Wala daw bobomba. Okay. Tapos ano nangyari? Pating dun sa may stoplight, manon. Ginanon yung kamay. Bro, hindi actually sabi niya pa nun, ang malupit pa dun, sabi daw niya, hindi para daw lahat makabomba. Pero ang totoo dun, hindi, nandito pa lang tayo sa Brusco bro. Wala na, bomba na. Siya yung bum bum bum. Wala pa man, di pa man tayo nakakalis. Siya mismo nagsabi na wala daw bobomba. Pero siya, di ba? Hindi, actually, bago tayo umalis, talaga sinabi ko naman yun na wala mo nang bobomba para danding nga sa tao. Nung time na yon, alam niyo naman, nung meron tayong dinaanan, nag-request yung mga taong bayan, Kuya, bomba! Ayun, patay. Sabi ko, Diba? Ba't mo kinukuha yung mic? Tandaan nyo, ang pinaka number one rule ng kung ano man community natin, La Calle Brother, SSR, lalo na SSR, di ba? Isa lang ang rule dyan. Ako lang ang pwedeng bumomba. Yun lang yun. Wala na nakuha ng trono ko na yun, kahit Yan si sino pa BJ. yan. Di ba?
Disclaimer lang yun, ano. Ako lang pwede bumamba, tandaan nyo. So may nagtanong din, question sa lahat. So, sa question daw sa lahat, guys, sabi ni Vincent, paano nyo napili yung mga motor nyo ngayon? Yun ang magandang question. Stanley, yung tinatanong mo kanino yung puting motor, yun yung sinasabi ni Jim na babaero, si Jeff. Yung Bristol. 400. Yun yung sagot doon. Tropa ko yan. Makulit yan. Diba? So, yung tanong na yun, paano nyo napili yung mga motor nyo ngayon? Actually, ako, ang story ko sa motor, bata pa lang ako. Actually, sa family namin ako lang nagbumotor. That's sila di 4-wheel. So, ako, ever since bata ako, nanonood na ako ng mga extreme like Nitro Circus, yung mga FMX, freestyle motocross talaga. Tapos, hilig, bata pa lang ako talaga. Actually, hindi naman ngayon lang sumagi sa isip ko nung nagmumotor na ako na tuwing nanonood ako, excited ko. Kung alam nyo yung panahon na biker mice ba yun? Yung mga daga silang naka Harley Davidson, biker mice. So, kumpleto kami ng laruan na gano'n. Bata pa lang ako, mag-gano'n na kami. And pinakapangarap ko talaga actually Harley Davidson. Tuwing nakakita ko Harley Davidson, para akong mas nai-in love ako sa motor. Ako, babae yung motor. Kung Harley Davidson, 'di ba? Kung Harley Davidson. So nung actually may nag-introduce sa akin, a friend of mine no, na hindi ko na sasabihin kung anong community niya, pero naka-Harley siya. So nung nakasama ko siya, nakita ko yung Harley Davidson. Nakita ko unang classic na motorcycle niya is Royal Enfield. Custom. Himalayan ba yan? Hindi. 500 Classic. Doon ako first time naka-ride ng classic na bike na pinatry niya sa akin. This was 2017. Tapos, nung i-introduce niya ako sa Biker World, tinatawag kasi namin Biker World, no? Unti-unti na-adapt ko na yung culture. Culture? It's a custom culture. So, nung ako na, last year, nakuha ko yung akin. Sa akin, maninibago lahat, pati pananamit. Totoo nga. You know, na, ako yung napili kong motor kasi, ever since, nanonood pa ako, West Coast ba yan? Yep, yung ginawan ng si Shaquille O'Neal ba yun? Yung ginawan siya ng big bike. Hindi ko alam kung West Coast Choppers. Oh yeah, West Coast Choppers. So, pinapanood ko na yun. Pinapanood ko na yun sa TV pa lang. Yung mga wala pang smart TV nung panahon na yun, di ba? So, sabi ko, balang araw, pag tumanda ako, magkakaroon din ako ng bike na gusto ko. Yun, nagkaroon ako na tropa. Shoutout kay Sue. Pinili ko yung motorcycle na 1155 na pure custom talaga siya. Pagkakita ko, kahit marami siyang, nakita ko na may problema siya, kinuha ko na siya. Kinuha ko na talaga siya. Wala nang dalawang isip. Kinuha ko na. Binayaran ko na agad, di ba? So sabi ko, kasi iba yung feeling eh. Sana pag nakasakay ka sa custom bike eh. Any bikes, di ba? So hindi ko rin naman nag-start din naman ako katulad kay Hiro, nag-start din naman ako ng Mio lang eh, di ba? Scooter, di ba? Pero ever since nagda-drive na talaga ako ng TMX. TMX ang trip ko first year high school yata. Yun muna akong ride ng bike. So yun yung motor. Kaya yung motor ko ngayon, gusto ko custom kasi it suits me eh. Yun yung tanong ni Vincent na ba, paano nyo na yung motor nyo? Kasi yun yung personality ko eh. Kung ano yung motor ko, yun yung personality ko. Yun yung pagkakaintindi ko sa motor ko. Kaya ako siya pinili. Kasi ang dami kong pwedeng piliin. Pwede akong mag naked bike, pwede akong mag cafe racer, pwede akong mag scrambler. And ang pinaka napusuan ko talaga sa motor is yung chopper or bobber. Yeah, cruiser type ng motor. 'Di ba? And yun nga, biglang umusbong sa social media, sa mga reels yung 'di ba? Yung Thailand, Japan, 'di ba? Yung mga custom nila, iba-iba yung Japanese bobber, 'di ba? Yung mga Thailand bobber, 'di ba? So ayun ko, masyadong parang na-attract ako sa kanila. Yun nga yung pangarap kong puntahan ngayon, either Japan or Thailand para lang puntahan yung culture nila, 'di ba? So there's something with custom culture na mai-in love ka talaga.
Yun yung naano ko sa custom culture. It comes with rock and roll life. Diba, yung mga banda, di ba? I came from ganung environment, sa banda-banda, di ba? Tapos tattoo, di ba? Tapos motorcycle, tapos custom culture, you know. And yun, lalo na nung nag-attend ako ng Bop and Roll. Shoutout sa 76 Custom, kay Alvin, kay Sir Mark Steady, you know. Doon ako na solid talaga ako, parang wow, gusto ko tong lifestyle na to about motorcycle, di ba? Yung Bop and Roll, di ba? Ang Bop and Roll, when you say Bop and Roll, it's Bop and Roll, man. Di ba? So, tropa yung mga yan. So, yeah. Bop and Roll, malapit na nga Oo, pala. meron ako nakita ang post ng Bop and Roll, 2024. Yep. Last year, yeah. So, yeah, we support Bop and Roll, 76 Customs, you know. And yun nga, you know, di naman tayo abangan dito sa lugar natin when it comes to our community. You know, basta classic ka, scooter ka, dirt biker ka, enduro boys ka, binduro ka, kasama ka sa tambike, welcome ka. Yun naman talaga yung purpose natin. Any bikes, you know, na talagang it's all about friendship, you know, love, you know, community, respect. Number one yung respect, you know. Lagi kong sinasabi nga kay Nelson yun eh. You know, we respect everybody. Kasi ganun din ako in-welcome or ganun din ako in-embrace ng community natin eh. Hindi naman nila ako ginudge. Di ba? Kahit magulo ako, siraulo ako, di ba? Mapantrip ako. Yun ako eh. I have to be me. You know, be yourself, di ba? Yun yung natutunan ko sa community kaya ginusto ko rin. Ngayon, na-realize ko, yun nga, yung, ano siya eh, freedom eh. Di ba? Wala naman mag-uusga sa'yo eh. Kasi pag ginusgahan ka, actually, pag ginusgahan ako, wala, bye-bye, di ba? Alis ako. Kasi ako may decision ako para sa sarili ko na if you don't like me, you don't like me. You know? Ako to eh. Di ba? So, hindi ko naman naramdaman sa inyo yun eh. Di ba? Yun. So, yun lang. Nagiging ano na to eh, MMK. Joke lang. So, yun yung bike ko. Actually, it's, for me, if you ask me bakit yun yung pinili ko, it's my personality. Di ba? Ewan ko lang sa inyo. Actually nga si PJ, di ko ma-imagine nakaibang motor eh. Yun nga eh. Oh. Imagine ko naman siya nung meron na siyang enduro. Basta lagi na siya naka-helmet. Okay na yun. Bakit? Hindi ko mapagalataan siya eh. Hindi ko siya mapagalataan siya eh. Magaling siya pumorma, alam niya paano bagayin yung motor niya. Ako naman kasi yung... lang. Oko Santos. Shoutout kay Oko Santos ng Ground Zero. Chief. Nintay ko lang si Doc. Busy lang kami. Pumunta kami dyan. know? Si Miggy. Si Miggy. Miggy, kami na. Epax tamo, Kenny. Epax. Shoutout Sir Oko. Kami, Kenny. O yung ikaw, bro? Ako naman kasi paborito ko at gusto kong big bike. Babae. BMW. Big bike. Po. BMW, men. BMW. Bukas, pinasaraan niyo ako. Yung alam mo yung adventure bike. Yung 12. Paparinig to. Bili nyo nga ako. Nandun na rin kasi yung pwede mo na rin siya ipamundok. Oo. Pwede ka na rin Highway. and everything. Multi-purpose. Kung jowa, sabi ko, wag na akong jowa, ano na lang. BMW. DSR na lang. Yes. Ano na lang. Wag na jowa, okay na yun. Investment. So yung motor mo? Pagkakuha mo ng GSR na yun, may sasakay ng babae doon. Ha? Meron na sasakay doon. Ka na. Pakialam, basta DXR na to. Eh, yung motor mo, paano mo na yun? Napili, napamahal? Ano nga yan? Yung dalawa. Ang galing mo, binild mo rin yung dalawang yan eh. Actually, yung motor ko na yun, maliit lang yun. Yung Rango? Yung Rango. Alam ko yung tsura ng Rango, lit nun eh. Maliit lang yun. Tapos, Hindi nga mukhang Rango yung motor mo eh. Tapos, ano pa yan? Pandemic pa, men. Pandemic build. So, meron na, bago mag-lockdown, meron na ako mga piyesang nakatabi. Stop siya nung time na yun. Piyesa na ako nakatabi. Lockdown, wala akong magawa. Yung tingting ko ngayon motor. Yun yung Rango, no? Nilagay ko ngayon yung mga piyesang nabili ko. Ano yung Rango na yan? Binili mo siya nung pandemic or sa'yo na talagang matagal na? Hulugan pa siya nung that time. Brand new, galing sa... Bago mag-lockdown, sakto natapos ko yung... Ay, wow.
Kala ko second hand na base bike, tapos mo. Mismong brand nyo galing sa ayos. Iba niyan, nagaling ang babae. Ari po. Ano lang siya, yung mga 18,000. Cash out. Labas Yung motor. Hindi, lahat ng nahihulog ko. Konti na lang yung Oo. yung kulang nung last owner. Oo, konti na lang. 1 year ko na nga lang tinuloy. Bawi 1 year ko bawi na ka nga pala lang tinuloy. Magkano lang ang down payment? 1,000. In 1 year lang. In 1 year. A monthly lang, 1,200. Parang yung monthly. Pwede. Last money ko yun nung trabaho pa ako sa Maynila. So, doon ko na nilagay. Money ko na yun. Ayun, doon ko nagsimula magmotor. Ano yung sinimulan mo sa pag-build ng motor mo? Late nun eh. Oo. Nagsimula akong i-build diyan na hindi ko pa nakikilala yung mga classic motor. So bago sa paningin ko, wow, ganun. Pero classic talaga yung tingin mo. Classic na talaga. May mga nakikita na ako dati way back 2018. 2018. Parang classic na. Parang okay ito sabi ko ganun. Parang gusto ko ng ganito. Tapos tinitingnan ko yung motor ko, stock pa maliit. Pwede pwede Kaya kong gawin to Pero hindi ko kagad nagawa agad-agad. Kasi syempre yung pera, tapos sinuhulugan ko pa yung motor. Iniipon ko lang yung mga pyesa. Nagtingin ako sa internet kung paano ba gumawa ng classic, paano ba maganyan. Ako nakita na, dali lang pala. So hindi siya ganun kamahal. At depende na lang kung paano mo talaga ibabagay sa motor. Actually, siguro mga pantatlong build na yan bago ko nakuha yung perfect na gusto ko. Which yung pala yung tinatawag na scrambler. Doon ko na rin nakilala, marami palang klase yan. May scrambler, mayroong coffee racer, may bobber, mayroong sa lahat, sobrang dami rin pala. Ayun, tapos yun. Sa final build ko siya, 2023. 1 year yung agwan. 1 year yung agwan niya. Pinagbat. 2023 pala. Yun, so tanungin natin si Ales na. Bakit mo na pili yung MT-07? Bagay, before MT-07 meron, di ba? Actually ako yung taong kahit anong motor. Tito Rawi, shout out. Ako naman Idol ko kasi, yan, Harley Davidson yan. ako yung taong kahit anong motor gusto ko. Napansin nyo, naked ako pero ako sa inyo, nagugustuhan ko yung mga motor nyo, di ba? Kasi, bago yung MT-07, kwento ko na lahat na para, Noong 2014, third year high school ako noon, nagko-commute lang ako, commute. Tapos, one day, noong October 2014, nakauwi ako ng bahay. May nakapark na motor sa garahe. Akala ko may bisita. Ma, may bisita? Di sa'yo yan. Hindi ba yan? Sago, ano pa lang ako, 16, wala pa akong lisensya nun. Hindi, e-bike yan. E-bike. Yung pa yung panahon na bago pa yung e-bike. Tapos yun. Wala kayo. Yeah. Sabi ko, ma, wala pa akong lisensya. Hindi, e-bike yan. E-bike yan. Yun yung panahon na bago pa yung e-bike Yun yung ilang beses din ako nag-checkpoint nun kasi mukhang Mio. Yung ko. Tapos nung 2016, nagpa-lisensya na ako nun. Yun na yung first ko talaga, motorcycle. Which is first motorcycle ko, yung Mio Sporty. Kini. Yep. Kini. Oh, Israel. Jigo, come here. Sige lang. So yun, Yun, Mio first Sporty, Mio oo. Sporty. Yung Mio ko na yun, tumagal yun. Yun talagang, doon ako natuto lahat-lahat magmotor.
magkalikot ng makina doon. Mhm. E paano? Magkalikot ng makina. Yung 18, Yep. tapos na magamit niya yung XR400 niya. Mhm. Inspired ako, enduro eh. Yeah. Tapos helmet niya pa ganun. Tapos sabi nga sa akin, insan try mo yung Honda CRF 150. Bagong labas pa lang yung CRF nun eh. Oo nga, ano ganda, kaso mahal. Ano pambili nun? So yun, naging pangarap ko ng CRF. Dirt bike. Naging pangarap ko siya for 2 years. Tapos noong 2020, nakita ko yung Keyway. Ay na, pangarap ko naman ngayon yung Keyway. Classic. Search ko nun, puro cafe racer. Pinapanood ko nun yung Tokwa Garage Party. Yep. So, that's to the point na dumating yung araw na Please, Dad. nung 2021. Yun nga yung mga Last will. pabili ako ng R15. Yung R15 na yun, naipon ko yun kalahati galing sa business ko nun. Yung business ko nun dati, motorcycle shop. Which is yung Piston, yung pangalan. Naipon ko yun. Doon nagsimula, yung sa R15. Tapos, after 6 months, gamit yung R15, na-aksidente ako. Kwento naman nun, gabi yun eh, sa may sunset. Nag-U-turn ako, tumingin ako sa side mirror eh, wala yung sa side mirror ko walang reflection ng sasakyan. So kapanti ako. Di na ako nag-signal light kasi akala ko wala eh. Pag ganun ko, check, may gumanon Innova. Ang bilis nga, wala na akong reaction time na magawa. Tumalsik ako, napunta ako sa 3 puno doon. Ako nun, 1 month akong di makalakad. Umiihi ako gamit bote. Lasing ka, hindi. Wala naman. Hindi, wala. Talagang... Lumibot lang. Kasi single pa ako nun, may ligaw lumibot sa gabi ng motor. Ang sarap kasi nagmumotor Oo, talaga sa lalo gabi. pag gabi, Kahit ako, oo. mas prefer ko nagmumotor ng gabi. May times akong ganyan lately na unwind para sa akin yung magmotor ng gabi. Friendship. Tambay ka lang. Kasi Oo. di mainit eh. Yeah. Oo. Hindi, tsaka iba eh. There's Oo, iba something, yung feeling. merong ibang feeling sa nag-ride ka ng gabi. Yung city lights pa. Night ride sa gabi. Oo. Yun yung aksidente na yun, traumatizing. Shoutout kay Raul. Raul! Tropa yan, tropa. So yun, yeah. Yung aksidente na yun, traumatizing, pero hindi ako napasuko. Hindi ako yung, ayoko na magmotor. Mm. Yung utak ko nun, after neto, ayusin ko yung motor ko. Lesson learned. Sabi ko, after neto, ayusin ko yung motor Lesson ko. siya sa'yo. Ginawa ko yung motor ko, tinulungan ako ng tito ko. Yun, balik ko rin sa ano. Tapos yung 2022, dumating yung second. Money. Yun, Pula. binili ko na yung MTO7. So 2022 ang MTO7. Balak ko talaga Bago nun pa is pala, ano? sports bike na ZX6. Kaso, Tinawag ka ni MT. oo. Tsaka yung Kawasaki kasi layo eh. Ka na-draw sa mga sports bike. MT ba is sports bike or naked? Naked. Naked. Actually, parang Technically. kino-consider din siyang supermoto eh. Kasi dahil sa gaan niya, tapos may iba yung dating ng MTO7. Ako natatakot ako dyan sa MTO7 na yan talaga. Oo. Hindi ka marunong mag-bike handling, GG ka. Hindi ka marunong umawak ng bike, talagang totoo nga yung nagle-lesson pa yung mga iba eh. Diba, when it comes to ganyang bikes. Kasi, paalam pa lang eh, MT, Master of Torque. Kailangan mag-MT ako eh. Mhm. Bike ulit. Yung sports bike kong 150cc, upgrade ko lang. Balak ko Yung lang. R15 DX6. ba? 15. R15 is, sinabi mo pala sa akin yan nung last Balak time. kong mag higher cc lang na ganun. Inisip ko, parang naked. Kaya para komportable din si Sports naked. Yes, komportable. Sports naked, sabi niya. Sports naked. Yan. Para maging komportable Baka talaga, Turawi. para maging komportable si Chess. Punta ka na dito. Pinili ko yung naked bike. Okay. Tapos bago ko binili yung MTO7, nag-search muna ako. Sabi ko, common na tong mga puro 650cc,
common na yung mga Kawasaki na 650, ganun. Napasearch ako sa MT-07. Ay, iba to, 700. Pinili ko. Nung binili ko yun, di ko alam, ang lakas pala ng torque. Nagulat ka rin, no? Bakit di mo tinignan yung specs niya Nakita bago ko yung mo? specs, 700. Ay, big bike, 700. Yung tinignan yung torque. Hindi nga tinignan yung torque. Tumatuloy yung motor mo. Check the level lang. Pwede na to, pwede na. Basta big bike, Di pwede ko alam yung 700 torque eh. malakas. Galing ka sa 150cc eh. Tapos bigla kang jump ng Yeah, actually 700. ako, di ba lagi ko tinatry sa lahat ng mga big bike dyan, yung sa kanya lagi yung dinadrive ko eh. Ako talaga, nakakatakot talaga. After ko talaga nag-MT-07, nanginginig yung tuhod ko tsaka yung kamay ko eh. Totoo eh. Kasi yung Harley Davidson ni Tito Rawi, okay lang eh. Talagang sarap. Swak lang kasi di man umaangat talaga eh. Steady siya eh. Pag yung MT-07, pag pupunta siya ng washroom, hihiramin ko yun eh. Pirang nga ako, syempre, magyayabang ako doon sa amin, di ba? Ano yun? Hindi, yung diretso na yun. Basta diretso yun, kilala na ako dun eh. Yo, shoutout kay Luis! Iba yan, Luis. Hindi ko masasagot yung pagmahal sa ano. Tapos yun nga, yun. MT-07 na ako. Tapos yung R15. So, meron akong parehas na na parang flex bike. Yamaha, di ba? Naka-Aerox ka, di ba? O, isang sport, isang naked. Ano na ang kulang? Tapos, Di, ano pang kulang? May kulang sa mga... TC pare. Kahit WR. Lagi yung request yung pag darating ako. Pairam na XTC. Hindi ka naka-XTZ. Ay, hindi tayo tropa. Meron one time, kami ni Chess, nagpampang kami. Gamit ko yung MT-07. Oo. Wala akong choice, gamitin yun kasi motor ko puro sports sa naked eh. Oo. Kaya nakawawa kami, pre. Dala namin yung grocery lahat sa likod. Naka-empty kami. Tapos naisip, si Chess, nakaganyan. Tapos ako, wrong bike. Tapos sabi ko, benta ko na lang tong MR15. Bilhin lang Aerox. Tapos yun, importante pa rin Yun. Kahit ako, hindi ko mabitawan yung Mio ko. Mio siya. Ang dami nang gustong bumili ng Mio ko, hindi ko siya mabitawan kasi, why? Pang daily siya eh. Grocery. Pag bibili ako ng yelo sa Brusco ng Domboni, ala naman isasakay ko sa Baber yung yelo. Di ba? Kalahating sako ng yelo. Kung nasa ko ilalagay yun. Actually, pag gamit ko nga yung motor ko na yan, dapat wala akong agenda, wala akong bibilin. Kasi wala akong malalagyan talaga eh. Ngayon ko nga lang naisipan lagyan ng bungee cord eh. Minsan, useful na yung bungee cord eh. Parang sabihin, di man kasya yung 3210 na cellphone eh. Mas lalo na, mas lalo na XTZ, hindi rin siya, kahit kagaya yung hindi rin siya, kaya mong dalhin, yung, halimbawa, magte-trail ka, yun yung kaya mong dalhin sa likod. Pero pag yung mga scooter, convenient talaga siya. Ang daming gustong bumili ng Mio ko, kaso hindi ko siya ma-let go. And actually, first bike ko yan na pinaghirapan ko, ng sarili kong pera. Yung alam mo yun, yung hirap i-let go pag pinaggastusan mo eh. May sentimental value. Totoo yun. Diba? Actually, swerte sila sa Mio ko, first owner eh. Pag binibiling first owner, iba eh. Diba? Pag galing sa first owner, tapos bibilin mo. So, hindi ko rin siya ma-let go. Actually, this past few weeks, sinisip ko na siya ibenta eh. Gusto ko siyang ibenta eh, kasi may paggagamitan ako sa pera. So, sabi ko, hindi na pwede. Iba pa rin kasi daily. Tapos sa washroom, di ba? Pag pumupunta ako ng laundry. Diba? Madami ko nadadala eh. Tulad niyan, yung Aerox ko, minsan gusto kong benta, pambili ng XTC. Kaso, di talaga kasi, mas kailangan ko talagang bibili lang ako dyan. Sana bibili akong yellow, naka-XTC. Diba? Mahirap talaga siya. Mahirap bro. siya. Ikaw, bibili ka ng grocery mo, naka-scrambler ka. Ay, maganda yung Hindi ka story. hirap. Anong story ko? Yung tinanong ni Vince kanina is question sa lahat, guys. Paano nyo napili yung mga motor nyo ngayon? Motor nyo ngayon. Paano nyo napili yung motor nyo ngayon? Paano napili? Hindi, kasi ako talaga ever since na kahit bata pa ako, mahilig ako sa mga off-road, kahit sasakyan, monster truck, yung mga ganyan.
Meron pang Extreme. Extreme. Oh, yung mga They call off-road it talaga. extreme, oh. Oo. Gusto ko yung mga ganun. Tapos hanggang ngayon nadala ko yung hanggang sa pagtanda nadala ko yung mga pang off-road na motor ganyan. Yun, nakita ko yung scrambler concept na mga motor, ayun. So, yun yung napili ko na pag-start ko na. Actually, unang motor mo yung ituti na mas maingay pa sa motor ni Francis. Oo. Basta malalaking gulong yung matataba. Ah. Yun yung gusto ko. Unang motor nga yung ano, Yung scooter. tuti, Yung stand-up nakatayo ka, scooter. May tuti sa likod. Oo. Okay. Oo, Alam ganun. ko yun. Alam ko, Isa sa like mic. pinakyo ka pa nga nun eh, di ba? Pinapakyo ako nun sa daan pag sobrang ingay ko nun. Ganun sila oh. Kasi nung nagmamotor-motor na si Ales na, yun, nag-uusap kami, chat. Di pa tayo masyadong close nun eh, kung magkakakilala, ganyan. Pero batchmate kayo, di ba? Ay, ako, oo, sa skate. Pero di ganun ka closely to ngayon. Oo, Then, Naging- pag nagsasalubong kami sa hallway, atuan lang, again. Oh. Tsaka pala, shoutout sa Leftovers. Tangina, idol Ayun, ko shoutout. yung mga yan. siya yung drummer. Pag naliligo ako, The sounds ko actually ngayon lately, Leftovers. Check nyo may Spotify ko. Sa pit stop, pinapatugtog niya yun. Yeah. Excited ako sa gagawin naming Yan, music video na naisip ko dun sa concept ng mga Oo. songs nila. So, para siyang Abangan. trilogy. Yan, Abangan nyo yun. Hi, Hazel! Ito mo rin yung ano, Alin? paano ka nagkamotor ngayon? Paano mo nakuha Yan. yung motor na yun? Paano nakuha yung motor? Yung motor ko na yun na ginagamit. Keyway. Originally, kay LS na yun, na parang small, yung parang chill mo Oo, lang na, yeah. Alam ko yung story Oo. ng motor mo eh. Yan. Ang sakto nun, pinag-uusapan namin, yan, chat nga, going back. Pag-chat namin, anong gusto Back ng motor? 2021, no? 2021. Chat natin, anong usapan, motor. Tapos nasabi ko, nabanggit ko, Classic. balak ko kumuha ng classic ng motor. Sinamahan ako ni LS na nun. Punta kami ng Tsukoshi. Tsukoshi. Saan nagbenta na keyway? Oo. Inquire kami sa kasa, ganyan. Koshi. Balak sana namin kuha ng repo. Oo. Kaso hirap. Kasi Mahirap mabenta yung pumano. keyway noong panahon na yun. Sobrang benta ng keyway noong panahon. Mabenta yun. Coffee Racer. Dati, oo. Hirap hanapan ng repo. So yun, wala kami nahanap nun. Diretso, umuwi muna kami. Parang tambay sa bahay nila. Tingnan Ito, namin doon. pinakita niya yung motor niya nun, no? Si Kiway. Pagdating ko nun, sabi ni mama, saan ka galing, Loy? Sabi ko, nasabi ko, Yeah, sinoutout. nasabi ko sa kanya, galing kaming Ano ano, kami, ayun. galing kaming Parang kay Nelson de la Cruz. kasa, naghanap kaming motor na katulad ko. Sabi niya sa akin, no? Pwede mo nalang benta yan. Oo nga, no? Yung motor na yun, nakastock lang. Madalas niya ginagamit nun, R15. Binili ko lang yun para i-build. And wala pang 200 kilometers yun eh. Benta ko nun sa kanya. Nga siya, wala siyang down payment nun eh. Kinuha niya agad ang motor, di ba? Hindi, nag-down ako nun. Ano? Paano niya kinuha? Hindi, nag-down ako nun. Nag-down 2K. Nag-down. 4. Nag-down siya nun 4K. Yeah, nag-down. Tapos the rest is history, pre. Ayun na. Saan ko nakuha yung pang down payment na yun? Yung scooter ko na tuti, binenta ko. mo. Yung pinambenta ko yun. Sige, down ko na agad. Ganyan. Ayun. Naka-scrambler na ngayon. That's ano ka lang nun, no? 2K a month. Swerte nun, ang swerte mo. Tapos less than 3 years, natapos nga. Matapos. Galing. Ginawa mong ano eh, no? Ginawa mong motorcycle si ano, no? Tipag to, tangin na. Ang kinaganda So, yun. doon, kinaganda pa doon, hindi niya hinihila. Kahit nadidili yung bayad. Tropa eh, yung maganda sa tropa. Nadidelay, pero tapos nga less than 3 years. Galing. Yung malupit pag tropa. Pwede ka pa na magbenta ng motor eh. Magbenta ka na lang para sa'yo na lang magda-down ng 1K. Magaling si Mac. Pero Harley Davidson. 10 years to pay. 10 years to pay. Ayan, so yun. Sino? Chico naman. Ayan, nagano na siya eh. Sabi nga side nito, ko. NPC daw eh. NPC. Ito. Jico. Ay, si Gino Paano ka- kanina. Paano mo na-build yung scrambler mo? Hindi, paano siya paano ka Tracker, yeah. paano ka napamotor? Paano mo nagustuhan yung classic na ano? Benduro. Benduro. So nag-start ang ano na yan. At sit. Hindi, yun. Actually, high school pa lang.
Cafe ratio talaga yung una. Kaso syempre, bilang estudyante, puro ano lang eh, parang puro manifest ka muna eh. Bilang student, di ba? Kaso nung mag-college, kala mo yun na yung time, hindi pa rin. Manifest pa rin. Ang time na magkatrabaho, na bumili, niregalo. Ni AirPods. Regalo siya ni AirPods para gamitin ko sana nung pandemic. Service talaga. Kasi nawala na sa isip ko yun eh. Nung magtrabaho na, nawala na eh. Wala na sa isip mo yung ganun. Kaso dumating yung opportunity, edi ganap sana ako nun second hand lang. Kaya lang, kabili siya ng motor niya. Pares kami ng motor. Doon, na-push ulit. So, noon, alam nyo to. Noon, kapag gusto mo ng classic bike, kahit cafe, scrambler, gusto niya, black ang rim. Di ba? So, naghanap kami ng motor, ganun din. Dapat black agad ang makina para less hassle. Di mo na kailangan pa-repaint ng makina, parang black lahat. So, yun nga, sabi ko nga, medyo sinerte ng konti, niregalo ni AirPods yun. Concept, cafe. Kaya lang, nung napansin kong masarap atang mag-trail, nabuo ko ng Scrum. Try mo nang i-build. Never na siyang, kumbaga yung gusto mo dati, hindi siya na ano. Doon, kumbaga yung motor, design talaga siya pang daan, pero pinush siya pang trail. Kung sino yung nakasubaybay nung motor na yon, yan, mga kapatid ko, yan, mga pinsan ni Mrs., nakita nila yan. Ang gusto mag-nurse ng motor eh, kaso pinag-engineer mo siya ng sapilitan. Ganun yung nangyari. Lalo na sa ngayon kasi since D1, yan, diyan ko lahat natutunan eh. Parang men, kinausap mo ata ako dyan na parang gusto mong ibalik sa normal niyang habit at yung motor mo, di ba? Parang pinag-uusapan pala natin yan Influence na rin. Marami mga towa dyan sa paligid. Alam na nila kung sino sila. Kung maraming tropa dyan sa paligid na influence din, alam na nila kung sino sila. Di na sila kailangan banggitin. Kilala nila yung mga sarili nila. Tapos, yun, hanggang ngayon, siya pa rin yung gamit ko. Tapos kanina, pinag-usapan niya about sa pamamalengke. Tapos gamit mo, scrambler. Given siguro talaga siya pag classic. Lahat ng hassle, may experience mo siya. Yes, sir. Okay yung fender ng stock. Gusto mo ngayon, nagre-reklamo ka pag tag-ulan, di ba? Pero kasama talaga lahat yun sa pag-custom. Sa may experience mo yung hassle. Pero lifestyle na gusto mo di ba? Sabi nga, tigis pogi. Pogi ka. Sabi nga ni Gue PJ kanina, yung bike, parang yun na yung nagsasabi ng personality natin eh. So, para sa akin, totoo nga yung sinabi niya kanina. Shoutout kay Justin Moo, artist ng Mantra yan and Cold Tattoo. Diba? Kakasal yan bukas. See you tomorrow. Nag-start ka ng motor 2020 na. Anong year yung first trail mo? Si Lifestyle. Shoutout Sinet nila Apache yun. Customs. Diba? Sinet nila yun. Saan dami natin nun, no? Nasa 40. Iba-iba. May naka-scrum. Shoutout din pala kay nasa Japan ngayon. Si Dre Contreras. Si Dre Contreras. Actually, nung nakita ko yung picture nyo yun nag-trail kayo, chinat ko si Macjin. Bro, pwede mo ko yung motor. Pwede. Babawiin ko yung motor. Uy, ko yung motor dito. Hindi, sabi ko, bro, nahinip ako lang mag-isa magmotor. Pwede akong sumaling grupo, ganyan. Kaya doon kami wala nakita ng Macjin. Tsaka ni Jim Lloyd. Di ba? Si Jim Lloyd nun, may pintura pa yung gulong eh. Basta, after nung trail na yun, di na kami nagkita-kita ulit. Tapos, ewan ko, kailan yung next, di ba? Halo-halo nun. Si Dre nga nun, nakakafe siya eh, di ba? Yun. Tapos, tuloy-tuloy na yun.
Ang tanong, ano yung balak mong next na bike? Ang balak niyan ngayon, ibabalik niya muna doon sa natural habitat niya. Tapos, yung second, bibili na daw siya ng tamang bike para doon sa habitat na yun. Kasi, alam naman natin si Jigo, kung dito pag-uusapan natin, mahilig talaga sa trail dito. Siya ito, nasa lamesan to, siya talaga ang pinakamahilig. Pangalawa si Macjid. Pero siya ang pinakamahilig mag-trail dito, kaya nga ganyan yung buo ng bike niya, di ba? Naging tracker bigla. Sabi niya nga, hindi yun yung natural niyang habitat, pero pilit niyang ginagawa na ito yung ano. Kasi nga, sabi nga, again, babalik tayo dun sa pinagsabihan na ito yung personality ko eh. Oo, Doc, lagi. Maluwag pala. So, yun daw. Kung anong motor mo, yun ang ugali mo according to Aaron. Parang binabanata ka talaga, PJ. Wala talaga. Doc, tanggap ko naman yun eh. Kung gago yung nagmumotor, gago yung motor, gago rin yung may-ari. Accepted yun, Doc. So, ibig sabihin, maluwag nga yung tornilyo ni PJ. Oh, si ano naman? Francis. Cruiser talaga yung gusto mo? Nasimula kasi nung magmula pa ng bata ako. Once upon a time. Ano kasi? Ano tawag doon? Parehas kami ni PJ. Parehas kami nanonood na ng Orange County Choppers yung pinapanood ko doon sa TV. Cable A. Batang aircon. Batang yan. So, tapos, yung mga gusto ko pang mga superhero, si Wolverine, yung mga naka-Harley, Captain America, ganyan. Ghost Rider. Kumbaga, inspired talaga ako lahat. Lalo na, gustong-gusto ko yung tunog nila. Maingay. Tapos, hindi, between yung mga yan. Oo, between yung mga yan. Tapos, nag-start ako magmotor grade 6 nung simula nung natuto ako magbike. Grade 6? Tinaktor ng tito ko. Yung TMX. TMX. Yun yung tinatakas ko. Kaya, yun, personality, baga, kinoconsider ko, self-proclaimed ako rule breaker eh. Social Security System. SSS yun eh. SSS. Tapos, LCB. LBC yun eh. ayun, tinatakas ko yung motor ng tito ko hanggang Nook College. Ito kung manonood ka man ngayon, ito sinasabi nga. Niregaluhan ako ng niregaluhan din ako ng naked ng AirPods ko. Kaso yung Anong Anong yun? Anong naked? Rouser lang. Yan ang sinasabi ko. Alam mo ba, nung nag-riot ride kami last year ni Manang kwento yan. nag-park kami, Oh. Ang motor namin, may matandang tumitingin, no? Oh. Big bike, Ay, tayo nga yung motor ko. Ay, ni Rouser, ini. Sabi ko, ay, ni Rouser, ini. Ayun, tuloy mo. Anyways, Rouser hanggang sa na-aksidente ako noong 2019. Yun ang gamit ko. Pero alam mo yung hindi ko feel yung lalo yung stance ng motor. Kasi parang ganun nga, parang sports ka na rin na Parang feel mo, ordinary bike lang. Hindi hindi ko para talaga, sa'yo. hindi ko siya May feel. ganun eh. Kaso yun, simula nung na-aksidente ako, nag-stop muna talaga ako stop muna ako mag-motor. 2019. 2019. Tapos, kumbaga, yun, pagkadating natin dito sa Brusco, yung mga tropa-tropa na may bike, inspired ulit akong inspired talaga ako ulit magmotor. Kaya pinursu ko yung pangarap ko magkaroon ng between na between, walang ningning. Bawi ka nga nakuha mo yung rare na ba yung motor na yun? Yung sa'yo? 1987 yun eh. Oo. 87? Motor niya. Yung Shadow. 87. Mas matanda pa sa akin yun. Hindi pa ako nagagawa eh.
May nandun na yun. Di pa, Di pa. Ano, kasing edad mo. hindi ligawan pa lang yata yung nanay natin. Nililigawan pa lang niya, no? na. Oo. Matanda pa yung mga yung motor. Anyway, yun. Wala mo si ano, di ba? Ganun din. Hey, shout out Ivan napili yung Dizon. Kaya ako napili yung motor. Pa-shut up pala. Yun, kaya ako napili yung motor kasi yung personality ko, gusto ko yung mayabang ako sa daan. Sino nagturo sa'yo? Ha? Yung bumomba. Ikaw yung coach doon. Naalala ko nung mga last week bago mag-Brapalusa, laging nag-chat sa akin yan. Pidge, anong pwede kayong ilagay natin sa motor ko? Oo, yun, dalagay ko dyan baril tsaka samurai. Katana. Pa-shoutout pala, shout up daw, pa-shout up. Shout up Ivan Dizon ng Mantra Studio, head artist siya. So, Sino pa ba yung hindi nagsalita ng ano? si Aaron. Aaron. Tsaka si Sly. Oh, itong dalawang nasa tabi ko, si Sly at si Kuya Nelson. Pero ako, simulan ko din yung akin sa... Bata pa lang talaga ako. Well, inspired ako sa tatay ko, no? Kasi yung tatay ko, meron siyang kwento na nalibot niya yung buong mundo. No? So, na-inspired ako sa paglibot. Parang yun yung inspiration ko ngayon kung bakit ganito yung bike ko eh. Anong libot? Like, traveler siya? Traveler talaga siya, man. Like, pumunta siya sa 7 continents. Like commuting? Oo, plane. Bago pa ako, wala pa. Talagang tumira siya sa iba-ibang, mga iba-ibang lugar, iba-ibang bansa, iba-ibang continent. Talagang tumira siya doon. So, nakikwento niya kasi yun, nabibring up niya sa akin nung bata ako. So, parang, etong si Aaron, na-inspired pangarap ko as bata is makatravel talaga. So, nagkaroon ako ng chance nung nagkaroon ako ng motor. Actually, kaya ganito yung stance nung motor ko kasi gusto ko ngang nagbabiyahe ng malayo at komportable ako. Yung stance ng motor ko para sa akin ngayon sobrang komportable. So, yun yung ginagawa ko kaya meron din akong dahilan kung bakit ang biyahe ko laging malayo. Kaya, ito yung pangarap ko nung bata ako. Kaya nga, ang tanong dun sa pinaka mapipiling bike na gusto ko. Sa ngayon, ang pinaka-plano ko talaga is Himalayan, no? Adventure touring. Bagay mo nga. Adventure touring talaga kasi Royal Enfield Himalayan 411, di ba? Yun talaga. Yun yung inspiration ko dun sa bike ko ngayon actually. Dahil nga, again, gusto ko talaga nagta-travel. O tara, G. Gagawin daw Himalayan. Tara, G. YD. Tara na. Wala, hindi ko na yung mamamalayan. Wala na, no? So, na-picture ko na lang kung paano gawin yung Himalayan style. Actually, nakakontrata ngayon yung motor ko. Nakakontrata sa ACG, no? Kasi, Shout Yun nga. ACG. usually kasi pag nagbabiyaya ako, YD, dito. Oo nga, bro. Pang next. Pang-apat na episode sa'yo na. Pero at least pumayag siya, di ba? So, yun nga. So, yun na nga, nagustuhan ko kasi yung Himalayan dahil nga, ang dami niyang pwede mong ilagay, like doon sa mga side carriers niya. Parang doon yung parang pinaka na-inspire ako doon sa mga carriers niya, doon sa crash guard, doon sa carrier niya, sa panniers niya sa likod, no? I mean, maraming bike na iba-iba, pero syempre, yun nga, ito pa din yung classic na tingin na bike, so pinaka napili ko yung Himalayan, no? Then, yun yung pinaplano ko ngayon. Actually, nung nagbiyaya ako ng North Loop, ang dala kong bag is 60 liters, di ba? Nakadikit siya sa likod ko. So, ngayon, gusto ko siyang dagdagan pa ng carriers para mas marami yung malagay ko. Kasi, alam naman natin, sabi ko, adventurous ako eh. Adventurous. Medyo, delikado na nga kasi, sa trabaho, nire-research ko ngayon habang wala akong ginagawa sa trabaho, nire-research ko na yung Philippine Loop. Ito yung target ko kasi ngayon din. Philippine Loop. Yun yung parang pinaka-target ko ngayon. And syempre, ha? Diba?
Meron na nga, oh, ayun, no? Meron pang ano dito, supporter na solid din, no? Talagang, eh. Actually, ito yung nagustuhan ko sa community na to. Kasi, di lang ako yung nai-inspired, kumbaga, meron din ako mga nai-inspire, tas mas lalo nila ako nai-inspire, di ba? Yun yung gustong-gusto ko ngayon sa community na to, no? So, ito nga, yun nga. Gusto kong dagdagan yung panniers o careers ko para magawa ko yung gusto kong gawin. Malagay ko yung gusto kong malagay. Diba? Plano ko na nga rin bumili nung yung pang-carrier ng gas para kahit papano pag naubusan ako sa daanan, meron ako nga. Ipon lang, di ba? Ipon. So, yun yung inspiration ng bike ko. Yun yung bakit napili ko yung motor ko ngayon. Di lang yung keyway, kumbaga, yun nga, iko-custom ko siya talaga dun sa adventurous na Aeron para mas lalo siya mag-fit dun sa personality ko. Yun yung buong ginawa ko sa buong buhay ko, mag-adventure, di ba? So hanggang ngayon, yun pa rin ang plano. At least mas natutupad ko yung pangarap ko. Hindi man katulad nun sa tatay ko, pero nalilibot ko yung sarili kong bansa. Natin ng sa gusto nating motor, 'di ba? Parang yun yung inaano natin, ini-inspire para mapunta sa pinaka-pangarap natin ng motor. Yes, sir. Oo. Sabi nga, di ba, ito yung motor na napili ko din kasi nagtitipid ako para mabili ko yung gusto kong motor. Pero syempre, pagdang uli, endgame. Endgame, di ba? Oo. Walang iba, Harley Davidson. Yun yung talagang endgame ko. Pero sa ngayon, pangarap ko muna motor. Pero yung medyo reachable muna. Yun, Himalayan. Ito yung akin. Ito si Sly. Oo. Sly AI. AI. Busy Talking AI, ito na. Okay na. Yeah, NPC. Yan na yan. Actually, parang may similarity yung pagkuha ko ng bike sa pagkuha ko ng guitar. Yung first guitar ko na hanggang ngayon gamit ko pa rin siya, yung matte black na guitar. Kasi yung pagkuha ko ng bike kapunta sa casa, yun lang yung nag-iisang matte black na bike. Dahil pag pupunta ako kasing work dati, Grab lang papunta, Grab pabalik. Syempre yung gastos, 250 papunta, 250 pabalik. Tapos tumaas yung presyo around 2022, early 2023. So sabi ko, kailangan ko na ata talaga ng mode of transport. So linakad yung mga papeles, etc. So, pag dating ko sa casa, yun lang yung nag-iisa talaga na matte black. Since parang naging drawn din ako sa matte black. Yun din yung naging ano tawag dito? Bike. First bike na owned. Na owned. Yes. Ayun. So, classic, matte black, and gold. Bro, may extra question lang ako kay Sly kasi usually, karamihan sa atin mag-wonder, bakit nga ba ganun yung build nung ni Sly, di ba? Kasi, siya lang yung merong dalawang headlight sa atin. So, gusto kong malaman kung anong inspiration niya. Bakit dalawa? Pati yung? Pati pala taillight niya, dalawa. Tingnan mo na. So, gusto ko lang matanong kung anong inspiration niya. Bakit dalawa yung headlight niya sa motor niya? Actually, di ko rin alam kung saan ko nakuha yung inspiration ng tawag dito yung offset asymmetric na build. Kasi parang yung naging concept niya or end concept niya is if yung bike may personality, meron siyang equipment, meron siyang armas sa sarili niya. Pero eventually yung naging custom ng pag-build ko ng bike, halos yung bike din mismo yung pumili ng, hindi ko ma-explain, pero parang halos yung bike din yung pumili ng pagka-custom sa kanya, na yun yung naging end na, or yung ending na insura niya. Yung asymmetric
na aesthetic, na classic. Yung reason kung bakit dalawa yung headlight is yung isang headlight, aux light lang talaga siya. Yung range ng beam niya is pang close range na hindi abot ng headlight na stock. Actually, bala ko rin palakin yung headlight sa front. Pero parang andun din yung pagka naging defensive ko na driver na gustong makita yung buong range ng nasa harapan ko. So yung aux light, yung naging purpose niya is yung sa close range na, yun nga, hindi abot ng headlight sa paharap. Tapos, ayun, yung tail lights, ganun din. Ano lang siya, dual na ilaw, both brake light tsaka signal light. So, ayun. Almost same. NPC tag. Yes, I am the NPC. Shout out pod. Yan. Parang yun yung character niya. Oo. Yun ka, oo. Anong karakter? NPC karakter. Yung bike yung pumili ng itsura na NPC talaga. NPC ako for tonight. Ako yung nagmamanage ng tech natin for our stream. And shout out. Okay, Sly, maraming salamat Sly sa Thank you, brother. Thank you. tulong sa setup ng live podcast na to. So, yeah, our last topic na natin yung Brapalooza. Yun ang may latest na event, di ba? Na in support of Distinguished Gentleman's Ride. So, actually, ano na to sa akin, short notice na yung, ano nasabi sa akin, yung pero, you know, sabi nga, ano yung sabi mo sa akin? English kasi yun, hindi ko naiintindihan eh. Yung okay lang. Pero pag halo-halo utak natin, two brain is better than, one brain is better. Parang ganito na lang. Individually, we are one drop. Together, we are ocean. Parang ganun. Yeah. Kumbaga, kumbaga nabuo yung Brapalooza with a lot of minds, a lot of ideas, a lot of creativity. Dun nabuo yung Brapalooza, so para ako na stroke. Doc, tulog ka na, Doc. So, yun, enjoy yung Brapalooza. Brain tumor. Yeah. Yung Brapalooza, yun naman yung pinaka-latest na ginawa natin, no? Yung first event ng Lacalle. Yep. Na Tsaka, tulong ng Brusco. At saka, maraming tumulong, maraming sumuporta talaga na, when it comes to yung ginagawa yung event mismo, yung ride, yung teaser video, di ba? Shoutout kay Ales na dun sa editing. Jean. Ako ba yung nag-shoot dun? Steve. Kasama siya dun. Iba, syempre, bagong pakulo, bagong di ba? Anin natin yung talents and skills, di ba? Kung i-on mo lang. So, we're putting our community to another level, Sabi ko kay Nelson lagi, nag-start yun, So, kahit tong podcast na to, nag-start yun. Usap lang, Usap. Actually. So, pinush ko lang naman si Ales na, Di ba? Go-coffee kami sa pit stop. Tapos, ituloy na natin, And yan, This is just a pilot. Trial and error, 'di ba? Ng episode 1 ng pilot ng podcast. So it's all about Brusco, Lacalle, SSR, 'di ba? Yung nangyari. So sa lahat ng mga sumuporta sa yung mga naging sponsors ng Brapalooza, papasalamat kami. Marami sila Hindi ko Ano yata? 20 plus? Yep. 20 plus. Nasa akin pa yung picture 30. To be exact, 30. Yung mga nasa akin lang So, yon, shoutout sa SSR, sa Brusco, sa Pit Stop Cafe, The Washroom Laundry, Mantra Studio, Mag Republic, Lacalle Brother. Ayun, Chas Chicken, Taco Brap, 952 Printing, Services, Tivery, siyempre, Angeleños Custom Garage, kahit di ko pa nadadala yung motor ko dun. Agapito Trading and Services, The Aniba Street, yan. Casa Palibot, Cat Lemon,
Demandra Architecture, shoutout kay Jerel Visconde. Eyelash Studio, Fish Hub, Happy Bonbon. Yay, sarap yan. Solid yan. Human Dreams, Location 180, shoutout kay Jeff ng La Union. Yep, MZR. Mitsier. Catering, maraming salamat din sa inyo. Papoy, Shawarma. Jeff, kahit wala ka rito, naiinis na ako sa'yo. Pomade Cartel, shoutout kay Gam. Kay Lard, yung mga barbers. Savage, PH. Yeah, Boss Dom. Dominic, yeah. Sundown, Sir Jim, Ma'am Alding, thank you very much. Pinigay yung beans, pinadala nyo. Sundown low nyo, pagpunta kayo low nyo, puntahan nyo yan. The Crudo. World Peace Philippines. Shoutout sa World Peace, solid kayo. Sana susunod isa pang t-shirt Jonos. Iba to, yung hotdog nito, iba. Mantra Studio. Mag Republic, Pit Stop Cafe. SSR, of course. Yan. Yon, yung mga naging sponsor ng Brapalooza. Maraming salamat. Sana po sa susunod na event, support pa rin kayo. May mga gagawin tayo. And of course, sa mga banda, Let's Talk. Idol ko yung mga yan. Shoutout kay Renwick, kay Mix, kay Ja, sa drummer, bassist. Yan, Leftovers. Idol ko yung drummer niyan. Di ba? Mount Louis, maraming salamat sa inyo. Mabuhay. Di ba? Wala yung live ko. Sunny Sunday, maraming salamat din sa inyo. Eloise and Psycho Management. Psycho Management. Yan, idol ko yung mga yan. Eloise. Yo, maraming salamat sa mga ng podcast na to. First ever podcast ng Lacali Brothers. So shout out sa Brusco Don Boni branch, Brusco Main, sa Mantra Studio Tattoo, Pit Stop, and SSR, Lacali Brothers, and Angelenos Custom Garage. Yeah, naman guys, paki-follow, like, kung ano man yung mga pwede nyong gawin sa mga sa mga pages ng Facebook, Instagram nila, paki-follow, like, di ba? Natakot niya. Like mo And, to. Like mo. yun, so maraming salamat sa podcast na to. This is just the first. May mga abangan pa tayong mga podcast ng iba-ibang Dito, bro. business owners, brands, bands, iba-iba yung mga susunod na episode ng artist, kasama yung mga artist, mga ibang community naman. Maraming niluluto kami na mga events din this coming this year. May mga darating na events, abangan nyo na lang sa page ng Lacali Brothers. Huwag nyo rin kalimutang i-like and follow yung Lacali Brothers page para updated kayo sa mga events, sa mga podcast. And shoutout daw kay Master Pogi. So ayan. Actually, medyo nakakalimutan natin. Meron na din tayong official YouTube channel ng Lacali Brothers. So pwede nyo rin siyang i-search ngayon sa YouTube. Lacali Brothers PH para makita nyo din yung mga latest updates ng mga teasers na lalabas, mga rides, mga breakfast, kung ano-ano man gagawin namin event, panigurado doon din kami maglalabas ng mga videos. Yung podcast na to ulit, ipopost natin sa YouTube yan. Yep. Ayusin lang namin siya. So, abangan natin yung next episode. Tingnan nyo na lang. Ayoko nang i-spoil yung sining interview next or magkakaroon ng podcast na next. So, may mga upcoming din, Sam Milby. Joke lang. Mga Sam Milby. sarili nating mga merch, no? Meron tayong mga sariling merch na Mga merch nangyari. din yung Lacali Brothers. Yep. Pasyalan nyo rin yung Brusco dito sa Marisol in front of Marisol pa rin to. Claro M Recto. So may Claro M Recto. Pag nakita nyo yung may isa may may-ari na balbasan tapos nakatayo diyan. 'Di ba? Siya 'yon, yung gwapo. So, yun lang. Maraming salamat sa mga nanood, yung mga nang ulol, 'di ba? Doc, isa ka na doon. May tuli session doon sa summer. pre.
It's my chance. Sorry tayo patuloy. Then actually, abangan nyo yung magiging ride for the cause of Distinguished Gentleman's Ride in support na yung sa Brapalooza. Meron kaming, kung saan mapupunta yung pinagpaguran namin dun sa event. Yep. Abangan nyo na naman. Oh, yun. Meron pala tayong event. Father's Day with ACG, Angelenos Custom Garage sa May City Front Mall. Diba? So, it would be 14 to 16, no? June. Good luck. Yun, abang-abang lang kayo ng post sa ating page. Kaya importante mag-like and follow kayo sa page namin and sa YouTube channel para nakikita nyo. Yes, stay updated, yeah. So, yun, maraming salamat ulit sa mga naging sponsor ng podcast na to. And more podcasts to come. Palakpakan naman natin ating mga sarili. Kahit late CLS na. Wow! Oh, ano pang ginagawa natin? City ride. Sige, kaya mo na yan. So yan, dito na namin tatapusin yung podcast namin. So stay tuned for our next podcast. Thank you very much sa mga Thank you very much. Yan.